Yo, magandang araw mga parekoy. So nandito tayo ngayon sa Manila Bay at syempre dito sa Pier 13 kung saan nagaganap yung protocol sa pagkakaroon ng change crew sa mga mamamayan nating marinong Pilipino. So narito ako ngayon mga parekoy sa video na ito para ipaalam sa inyo kung meron pa bang mga barko at marami pa bang barko na nakaangkurahe sa ating Manila Bay katulad ng mga nakaraang buwan kung saan tuloy-tuloy ang crew change na nagaganap dito sa ating mga kapwa na marinong Pilipino. So kung napapansin nyo mga parekoy, nung mga nakaraang buwan ay marami ang pinalad at sinuwerte na makasampa dahil chances na nila na ang mga crew change ay nagaganap na dito sa Manila Bay. So marami ding ang pinalad mga parekoy na makauwi kahit na may pandemic. So dahil hinatid yung kanilang barko dito sa Manila Bay at nagkaroon ng crew change, so diretso na at di na sila mahirapan pang sumakay or dumaan pa sa iba't ibang challenges dahil sa pandemic na minsan ay ma-extend pa yung contract at hindi pa makauwi. So dahil nga binaybay namin mga parekoy simula sa Mariveles, Bataan papuntang Pier 13 dito sa Manila, ay syempre dadaan ka sa kalagitnaan ng Manila Bay kung saan nandyan yung mga barko na nakaangkurahe na posibleng magkakaroon ng crew change or naghihintay ng crew change ng kanilang mga manpower. So ngayon sa video na ito mga pare ko, mapapansin nyo na dito na kami sa kalagitnaan ng Manila Bay kung saan mapapansin nyo pa rin na nandyan pa yung mga barko, ngunit hindi na katulad ng mga nakaraang buwan na dagsa-dagsa yung mga cruise ship. So eto, may crew change pa rin na nangyayari mga parekoy, ngunit iilan na lamang. So mamaya ay makikita nyo yung ating mga tugboat katulad nito mga parekoy na sinakyan natin ngayon, kung saan marami na rin ang nakaangkurahe. So ibig sabihin lang na kapag ang mga tugboat ay nakaangkurahe, ibig sabihin na hindi sila ginagamit. So hindi sila ginawang ferry service kung saan sila yung naghahatid ng tao at nagkukuha na rin ng tao mga parekoy sa crew change. So dito na nga sa bahaging ito mga parekoy sa ating Manila Bay ay mapapansin na mayroon pa rin tayong cruise ship na nakaangkurahe dito. So sa kabuuan na underway namin mga parekoy, sa kabuuang biyahe namin simula sa Mariveles hanggang sa Pier 13 dito sa Manila Bay ay nakasagap lang ako sa aking video ng 2 cruise ship na lamang. Ngunit meron pa rin tayong mga malalaking barko doon sa malapit pa doon sa Corregidor Island or doon sa Mariveles, Bataan, kung saan may mga tanker pa rin na nakaangkurahe doon, may mga cargo ship pa rin na nandoon. So ibig sabihin maaari rin na naghihintay rin sila ng crew change sa kanilang mga tao. So eto mga pare ko, may nakasalubong tayong isang tugboat kung saan si tugboat lang yung authorized na magkarga ng mga pasahero o yung crew change na Pilipino, since sila lang yung may papeles na pinayagan ng Philippine Coast Guard. So hindi pwedeng magkakaroon ng crew change, isasakay mo siya sa bangka dito sa Manila Bay. So walang ganon na nangyayari. So sa safety na rin ng lahat ay sa tulong ng ating mga tugboat ay naging mas mabilis yung pagkakaroon ng crew change. So dito naman mga pare ko sa bandang estribor ng aming barko or bandang starboard sa kanang bahagi ay may mga barko pa rin na nakaangkurahe dito. So mapapansin nyo, makikita nyo naman ang mga barko na iyan. So dito naman sa kabilang bahagi or sa kaliwa or sa pabor na bahagi ay andyan yung cruise ship na pinakita ko kanina, at saka wala na masyadong mga barko na nakasunod dito. So sa lahat ng barko na nakikita nyo dyan mga pare ko, hindi ibig sabihin na kapag nakaangkurahe sila sa Manila Bay is naghihintay sila ng crew change. So maaari lang na yung mga barko na yan ay may ginagawa o tinatrabaho na kailangan nilang tapusin bago pa sila lumisan dito sa Manila Bay. So eto na nga mga pare ko, papalapit na tayo doon sa Manila City kung saan tanaw na nga natin yung mga building sa Manila City mismo. So didikit tayo mamaya mga parikoy sa Pier 13 at saka Pier 15 at masilip na rin natin kung ano na ang update doon sa Dolomite White Sand dumping sa baybayin ng Manila Bay.
So sa bandang bahagi ng Manila Bay na ito mga parikoy ay mapapansin nyo mayroong breakwater dyan kung saan isa siyang artificial na parang depensa na rin sa malalakas na alon sa mga anchorage area. So yan siya mga parikoy, isa siyang kumpol na mga bato. Yung structure na is galing pa rin doon sa pinakailalim ng dagat. So ayan, ang gamit niyan mga parikoy is para madepensahan yung ating mga anchorage area sa malalakas na alon kung sakali mang mayroong masamang panahon na nagbabanta dito sa ating lugar. So syempre gamit na rin ng breakwater mga parikoy is hindi masira yung mga baybayin or ma-erode yung mga buhangin sa baybayin kung sakali mang mayroon ding masamang panahon na dumating sa atin. So dito mga parikoy, yung breakwater na yan is nagawa na yan bago pa man simulan yung white sand dumping sa Manila Bay. At sa bandang bahagi naman ay dito mga parikoy, sa pagpasok na natin sa anchorage area ng mga tugboat sa Manila Bay is andyan pa rin yung mga kaunting mga basura. So okay na rin mga parikoy kung susuma total natin is yung mga basura na yan is kakaunti na lang ikumpara natin doon sa mga nakaraang buwan bago pa simulang linisan itong ating Manila Bay. So hindi naman masyadong delikado yung ibang basura na yan since yung kulay brown na yan is naturally na basura yan na nanggaling sa dagat. So yan yung parang mga water lily na namatay. So lumutang na siya, kapag mamatay kasi yan, lulutang yan at magkumpul-kumpul. So magmumukha na rin siyang basura. So pagdating ng panahon, madi-decompose din yan ng dagat at mawawala din yan. So maliban na lang dito sa mga puting basura na ito kung saan may mga plastic pa rin na nakalutang, pero mas okay na kasi kaunti na lang ikumpara natin doon sa mga nakalipas na panahon. At tulad nga ng sinabi ko kanina mga parikoy is nandito na nakatambay na yung karamihan sa ating mga tugboat na ginagamit pang ferry service or pang crew change ng mga mamamayang marinong Pilipino. So ayan, umagang umaga pa lang ngayon is makikita nyo na walang ganap yung mga tugboat na ito. Ibig sabihin wala na rin nagaganap na crew change. So may iilan pero kakaunti na lang yon mga parikoy. So depende sa isang araw, may siguro mga hindi na aabot sa 10 crew change or siguro hindi na naabot sa 5. So hindi na katulad sa mga nakaraang 2 buwan is tuloy-tuloy. Bihira ka lang makakita ng mga nakaangkorahe dito ng mga tugboat since sunod-sunod nga yung ganap ng crew change. So ngayon papapansin nyo napakarami ng nakaangkorahe dyan. So isa lang yung ibig sabihin na umina na yung chances ng crew change since wala na rin masyadong barko na nakaangkorahe sa mismong anchorage ng malalaking barko doon sa Manila Bay. So ganun ang nangyayari na ngayon dito mga parikoy sa crew change sa Manila Bay. So eto na nga mga parikoy, papalapit na tayo at didikit na tayo dito sa Pier 13. So syempre tanaw na rin natin yung buong Manila City. So ayan mga parikoy, yung isang building na yan, yung pahaba is yan yung ating Quirino Grandstand at sa tapat niyan syempre yan na rin yung Luneta Park. So tabi niyan yung mataas na building na kulay green is yung ating Calao Street at syempre dito sa kahabaan is yung ating Rojas Boulevard kung saan dyan nagaganap yung Dolomite White Sand Dumping. So makikita natin yan mga parikoy dito sa ating barko. Tanaw natin yung Dolomite White Sand Dumping kung gaano na nga ba kalaki. So ganun na nga mga parikoy, didikit na tayo dito sa Manila Bay at syempre dito na rin natin tatapusin yung ating video ngayon at mag-upload na lang ako kasunod nito mga parikoy yung separate na video natin kung saan tanaw na nga natin yung Dolomite White Sand Dumping sa baybayin ng Manila Bay. So i-upload natin yun mga parikoy kung ano ang kanyang itsura kung tinitingnan natin dito sa anchorage area ng mga tugboat. Kung masisilayan natin mga parikoy kung ano ang kanyang itsura sa malayuan. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway nakita nyo or napansin nyo kung iilan na lang yung mga barko dito sa Manila Bay, kung magkakaroon pa ba ng crew change at syempre kung may paparating pa ba na barko. So magdedepende pa rin yan mga parikoy sa panahon. So as of now, ayan lang yung mga barko na nakikita ninyo
na inaasahan ng karamihan ng kababayan nating marinong Pilipino na magkakaroon ng crew change since sila yung nandito sa Manila Bay, kung saan dito na nga nagaganap yung crew change sa Manila Bay, Philippines. So maraming salamat sa panonood nyo mga parikoy. Naway nakita nyo yung iba't ibang uri ng barko dito sa Manila Bay, simula sa Mariveles hanggang sa Pier 13 ng Manila City. So salamat sa inyo mga parikoy. God bless sa inyo.